What's up mga good vibes po. For today's video ay gagawa po tayo ng bilo-bilo, ginataang bilo-bilo. So ayan, pakipost nyo na lang po para makita po ninyo yung complete na recipe po natin. So ang gagawin po natin, perfect po ito sa Pampasko. Meron po yung saging, merong purple yam, kaso dilaw po yan. At meron din kamote, sweet potato, o kamoting kahoy, pwede din po yun. Nasa inyo po kung anong ingredient lang ilalagay nyo. Meron din po tayong bilo-bilo na nagawa at papakita po natin mamaya yung procedure kung paano yung paggawa ng bilo-bilo natin. So ayan, napakadali po at napakasarap po ng ginataang bilo-bilo. So aside from that, meron po tayong rice flour. Yan po yung ginawa natin pang bilo-bilo. Naluan na natin ng tubig at binulog-bilog lang natin. At meron din tayong coconut milk, 2 can, at saka ng corn. Ayan po, yung kernel corn. Pwede po yan kahit anong corn. Ayan po. Dito po ipapakita po natin sa inyo kung paano po ginagawa yung bilo-bilo, so paano po natin siya i-assemble. So bibilog-bilogin lang po yan. Katulad na ginawa pabubola at pabilog-bilog sa inyong boyfriend mo. Ayan po. So dadapot lang po tayo ng konti. Siguro mga nasa 100 grams. Hindi po siguro 100 grams, mga 70 grams ganyan po. Tapos ibubukas lang po natin yung palm natin sa baba. Steady lang yung sa baba. Pagkatapos yung sa itaas, yun yung magro-roll ng ating bilo-bilo. So ang sangkap po niyan is hindi po cornstarch, pura rice flour. So yung rice flour po natin yung dinurog na bigas. Tapos lalagyan lang po natin siya ng tubig. Tapos kung gusto niyo po lagyan ng konting asin para may lasa, nasa inyo po kung gusto niyo lagyan ng konting para po ba meron po siyang taste profile. Pero nasa inyo na po. Kasi kung ako po yung tatanungin, kahit hindi niyo na po lagyan ng asin yan, diretso na po sa pagbibilog-bilog ng ating mga bilo-bilo. So napakadali po niyan. So ganyan lang po, ilalatag niyo lang po siya sa palad niyo, tapos i-rub niyo po siya, parang i-roll niyo po yung yung palm niyo. Basta nasa baba po yung kaliwang kamay, tapos nasa yung kanang kamay is yun yung gumagalaw at yun yung bibilog. So ganyan lang po. Ganyan din po yung ginagawa sa palitaw. So ang kaibahan lang po, rice flour din po yun, tapos may tubig, tapos nilalagyan lang po nila, mas malaki lang po yung portioning. Tapos i-flatten lang po nila instead of round. So ganun po, tapos ibababad lang siya sa mainit na tubig. Excuse me po, gagawa po tayo ng separate video para dun sa palitaw. Madali po yun, parang pakukuluan lang po natin. So dyan, pinakuluan na rin po natin yung ating sago. Ayan, para lalong masarap ang ating bilo-bilo. So ayan po yung nabuo nating mga bilo-bilo. Madali lang po siyang iluto. Akala po ng iba, dahil maraming sangkap is mahirap po siyang iluto. Halos mekos-mekos lang po ang kailangan natin. So una ginawa po natin is pakukuluan po natin yung ating coconut milk, o kahit yung mga nakakan, kahit po yung mas maganda po fresh para mas masarap. Pero halos ganyan din po naman kung wala pong available sa inyong lugar na fresh, di bumili na lang po tayo nakakan o kaya nakapack yung Coco Mama. Yung maganda rin po yun, masarap din po yung Coco Mama. So ayan po, nilagay na po natin yung ating gata. So ayan, pakukuluan lang po natin ng konti yung ating gata. Pagkatapos ay susunod na po natin ng ibang mga ingredients. So sa iba po, lately po nila nilalagay yung gata. So dito po pwede nyo ilagay una yung gata tapos tubig. So ayan, hindi naman po kasi siya tutuyuin, kaya wag po kayo mag-alala na parang matutuyo yung gata natin. Dadagdagan nyo po yan ng tubig. So according po sa panlasa ninyo. So dyan, maglagay ka na muna ng 1 cup of water o kaya 2 cups of water. So nasa inyo po kung gaano karaming sabaw ang gusto ninyong ilagay sa inyong ginataang bilo-bilo. So dyan po, nilagyan po natin yan ng 1 to 2 cups of water po. So ayan. So kung pwede nyo pa pong dagdagan yan, pag halimbawa natutuyo, dadagdagan nyo lang siya ng tubig. So nasa inyo po kung gusto nyo yung medyo masabaw na bilo-bilo o yung gusto niyo yung malagkit. Ang magpapalagkit po kasi dyan at magpapasarap lalo is yung ating bilo-bilo mismo. So ayan, nilagyan na po natin siya ng sugar, tapos idudulute natin siya dyan. Nandun po yung measurement sa una pong part ng ating video. So paki-prepare na lang po yung mga ingredients nyo kung gusto nyo po magluto nito bago kayo magsimulang magluto. So para hindi kayo nangangapa, para hindi kayo mahirapan. So una po is yung gata, pagkatapos yung sugar, i-dilute po, tapos lalagyan po siya ng water para
habang pinapakuluan po hindi matutuyo yung ating gata. So ayan, so minikos-mekos na po ng inyong isan. Napakasarap po niyan, talagang the best po yan. Isa po yan sa paborito kong pagkain, kaya po niluto natin. So ito po, malapit na rin maluto yung ating pearl. So malapit na maluto yung ating sago. So meron naman po nabibili na luto na sago. Kung wala po kayong makitang ganon, edi bumili na lang po tayo ng pinapakuluan. So ayan, medyo mainit na po, kumukulo na. Ilalagay na po natin yung ating unang-una yung mga matitigas. Ano ba, yung purple yam, tsaka yung mga kamote, yung saging. So yan, kasi it will take time para maluto po yan. So kailangan po muna natin unahin sila para mabilis yung ating pagkaluto at sabay-sabay sila maluluto. Unlike pag ginuna ninyo yung ingredients na malambot, so ang tendency po nun is yung iba lutong-luto na, yung iba is matigas pa. So pwede rin naman pagsabay-sabayin yan, kaso matutunaw yung yam ninyo. So nasa inyo po yun, kasi yung iba gusto rin po yung yam o yung kamote is nandun na mismo sa actual na sabaw para lagi po siyang malapot po ba yung dating niya. So depende po yun sa inyo kung gusto nyo buo yung inyong mga prutas o gulay. So nasa inyo po yan, so choices nyo po yan. Para sa akin po is kahit sabay-sabay po sila, may allotted time naman po na inilagay para po maluto ang lahat. So yung bilo-bilo pwede na po natin yung ilagay isa-isa. So once na kumulo na, kasi madali lang po naman yan lutuin yung bilo-bilo, rice lang naman po yan. Pagka mainit na po yung tubig is pwede na po natin yung i-dump isa-isa. O kung gusto nyo i-dump yung sabay-sabay, kaso baka magdikit-dikit po. Ang maganda po dyan, kaya po pahiwa-hiwalay is para hindi nagdidikit-dikit yung ating mga bilo-bilo pag naluto. Imagine niyo kapag nilagay nyo yan ng buo tapos naluto tapos nagdidikit-dikit, eh di parang para sumantok ka ng isang sandok na bilo-bilo. Tsaka mas maganda po yung hiwa-hiwalay po. Bawat sandok ninyo merong gulay, may prutas, pagkatapos merong bilo-bilo. So napakaganda po ng technique na gagawin na kapag idadump po natin sila is one by one. So ayan po, ang ganda po, di po ba? So ayan, medyo may hipo yung kapitbahay, medyo may ano po yata, pero ayos lang po. So tuloy po natin. So idadump po natin yung ating bilo-bilo para wala tayong maging problema pagka luto na, hindi tayo mahihirapan kung paano natin yan paghiwa-hiwalayin. So yun, at extra tip po yun. So kailangan nakaseparate po yung bilo-bilo. So ayan po, kumulo na yung ating ginataang bilo-bilo. Ayan na, masarap-sarap na sa paningin. So dyan po ang kulay is white kasi po wala po tayong purple yam na nakita po natin is yellow yam. So yung purple yam po, pag wala kayong purple yam, tsaka na po natin ihalo yung ating sago. So kung wala po tayong purple yam, ang maganda po dyan is gumamit po tayo ng food color para pandagdag appealing ng ating mga pagkain. So ayan po, nilagay na po natin yung sago. Pagkakulo na po niya, pag malambot na po yung gulay o yung prutas, is ilagay na po natin yung mga sago natin. God bless po. So ayan na nga po, nilagay na po natin yung ating sago. So yan, hintayin lang po natin yung kumulo at check nyo yung mga prutas o yung mga gulay kung luto na sila, yung mga purple yam, tsaka yung saging. Pag luto na yung saging, tapos i-check nyo rin yung bilo-bilo kung luto na. So technique po sa bilo-bilo, yung kamay ninyong left is parang ipansasalo ninyo, tapos yung right po yung pambibilog natin. So yan po, wala po kasi yung nakitang purple, yellow yam lang po yung nakita natin. So kung wala pong available sa market na purple yam, kasi seasonal po yan, lalo na marami lang po yan halos pag magpapasko, magbabagong taon, o minsan sa palengke makikita natin, is gagawa na lang po tayo ng paraan, lalagyan natin siya ng food coloring para lalong masarap ang ating kinataang bilo-bilo na kakatakam. So yan po, kala po ng iba is mahirap lutuin ng bilo-bilo. Napakadali lang po niyan, kaya hinalo na rin po natin yung corn natin dyan. Ang corn naman po, kahit matagal yung pakuluan, hindi po yan masyado lumalambot. So intact pa rin po yan. So yan, nilagyan lang po natin siya ng food coloring na violet, kaya ganyan po yung kulay. So kung meron kayong red tapos meron kayong blue, paghaluin nyo muna dun sa isang container, tsaka nyo ilagay pag tama na yung kulay. So ayan po, napakasarap po nyan. Yung pong food coloring natin, ayan. So may red, may blue. Tapos kung gusto nyo po nang lagyan ng vanilla extract, masarap din po yan. Pampadagdag aroma, pampadagdag sarap po sa ating ginataang bilo-bilo. Vanilla extract po
napakasarap po niyan. So yan po yung ating ginataang bilo-bilo. Sana natutunan po natin kung paano magluto ng ginataang bilo-bilo. Perfect po yan sa Pasko, bagong taon, o kung ano mang mga okasyon, birthday, o di kaya yung gusto niyo lang kumain ng minatamis, merienda. Napakasarap po niyan at hindi niyo pagsasawaan. So yan po yung technique na tinuro natin. Huwag po ninyong ilagay ng sabay-sabay yung ating bilo-bilo para hindi magdikit-dikit. So yan, naglagay na po ako sa ating container at titikman na po natin kung pasado ba at masarap ba ang ginataang bilo-bilo ni Kuya Mark. Ayan po. So titikman po natin. So dapat po yan bago nyo po check nyo muna kung luto na yung lahat ng ingredients. So madali lang po naman yan. Yun katulad po niyan. So sa akin luto na po yung ating rice flour. So huwag niyo po masyadong lakihan yung bilog ng ating rice flour kasi hindi po yan maluluto ng mabilis. Kaya kung gusto niyo po, unahin niyo munang ilagay yung rice flour bago iba yung mga ingredients na sa inyo po para mabilis po siya maluto o lutong-luto na siya. At malapot po yung sabaw niyan kasi nga po matagal nating niluto. So depende po yan sa inyo kung gusto niyo buo, kung gusto niyo malapot yung sabaw, medyo patagalin niyo pa ng konti yung ating pagpapakulo. Kung hindi naman po gusto niyo ng buo-buo at yung sabaw natin gusto niyo medyo malawd daw katulad niyan, nasa inyo din naman po yan. So nasa inyo po, preference niyo po yun, kumbaga choice niyo po katulad ng pagpili niyo sa inyo mga asap. So ito po ulit ang inyong Kuya Mark, nagsasabing always good vibes lang po tayo and always make our mama and dada proud. At pwede po yan pag negosyo. So maganda rin po yan idagdag sa inyong mga menu kung meron kayong karinderya, restaurant, o di kaya individual na menu o kaya individual na pagkain na ibibenta natin. God bless po. At muli po, ito po ang inyong lingkod na si Kuya Mark. Gawin po natin masaya ang ating buhay bawat segundo, minuto, oras ng ating buhay sapagkat yan ay blessing na galing sa Panginoon. Nagawa po tayo ng mga bagay na ikakasaya natin at huwag po tayong kumakalimot na manalangin dahil ang Diyos ay lagi nakikinig sa ating mga panalangin. God bless po. Maraming salamat po sa walang sawang panonood. Paki-follow po ang ating Facebook page at paki-like po at paki-subscribe na rin po ang ating YouTube channels. Ito po ulit ang Kuya Mark. Share up! How about cheese?